Alright, Craft Master, magandang araw. Ating panoorin at balikan ang napakagandang matchup no, na naganap nung mga kapanahunan nila Mayweather, Manny Pacquiao, Miguel Cotto at saka itong si Clottey nga. No? Panoorin natin yung naging laban dahil interesting to dahil itong dalawang ito is brawler type of boxers. Ano? But then again, sa haba ng experience ng mga to at skills, makikita natin kung yung ganda no, yung ganda ng laban ng dalawang boksingerong ito. So si Clottey nga ito is itong black at si Miguel Cotto naman isang Puerto Rican boxer at hinahangaan ko no sa husay at lakas. Yan, to si Miguel Cotto. And panoorin nga natin yung mga diskarte no, yung alamin natin kung paano lumaban ang mga high level boxer. Ang mga high level boxer ito is mga world champion at buong daigdig no. Sila ang pinakamagagaling sa buong mundo. So hindi natin pinag-uusapan lang kung saang bansa, kung sa Amerika lang or sa Pilipinas or sa Afrikano. Ito isa buong mundo. Ito yung mga klase ng boksingero at sila yung mga nabigyan ng pagkakataon na ipakita yung lakas nila at husay sa larangan ng boxing. Hindi lahat ng tao is nagkakaroon ng tsansa no, o oportunidad upang lumaban sa ibabaw ng lona. At ito yung kanilang mga naging kapalaran at pinag-usayan nilang mabuti, talagang inaral nila at pinag-insayuhan at minaster nila no, talagang pinagtuunan nila ng dugo at pawis panahon ang larong ito, ang sports na to. Yun, ang ganda ng jab agad ni ano. Nahuli niya si Clottey ni Miguel Cotto, isang jab ng kaliwa. And ito nga is no, mga technical boxers. And most of them are talagang gumagamit yan ng ng mga basic tools no, jab. Ang ganda ng jab no, salong-salo ni Clottey at sabay sa akbang ginawa ni Miguel Cotto doon. So Miguel Cotto nga ito yung nakapula, nakablock naman to si Clottey. At itong dalawang ito is nakaharap parehas ni Manny Pacquiao. Yan, unanimous decision ang panalo niya kay Clottey and stoppage naman kay Miguel Cotto. Kung hindi ako nagkakamali, hininto ng referee yung laban ni Miguel Cotto at ni Manny Pacquiao. Pero I don't know kung sa welterweight division yun dahil ito makikita natin napakalaki ng katawan ng mga to. Okay, so makikita natin dito lang sila sa bandang gitna, walang masyadong umaatras, walang masyadong umaabante. And mahinahon lang yung mga galaw no, hindi malikot. So yun, papansinin natin yung paano ba gumalaw talaga yung mga high level boxer, mga world champion. So panoorin nga natin ito no. Okay, papansin natin gumagamit ng pagtuon, pag-jab ito si Miguel Cotto patama sa katawan. Okay, so kailangan talaga dito sa high level boxing, hindi ka magfo-focus sa isang target mo lang. So dapat talaga it's a mix of punches. Hindi pwedeng sa mukha lang ng sa mukha. Kailangan may patama ka rin sa katawan and effective in a way na may lakas talaga ng suntok. Hindi yung basta lang maipatama mo. So talagang may diin ng suntok and makikita mo maiksi lang yung salida ng mga suntok no. Ang kung tawagin nga natin is short punches. So hindi wild, hindi masyadong malayo yung salida ng mga suntok no. So bumabawi naman si Clottey ng mga uppercut niya. And si Clottey nga ito napakahigpit ng depensa niya, talagang naka-high guard. And at the same time napoprotektahan niya yung kanyang katawan using this high guard. Makita mo halos nako-cover niya yung tagiliran niya no. Naka-ub-ub, nakayuko. And yan no. Talagang mahirap ding gibain yung depensa ni Clottey. Yan, ito naman si Cotto is chinatsaga niya si Clottey no, na makapagpatama.
sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Cloty. Left hook, then uppercut, no? And nandito lang talaga sila sa gitna. Pocket talaga. So sumusubok counter no si Cloty, pero nakakailag pa rin si Miguel Cotto at nagdudugo na nga yung kilay sa kaliwang bahagi ni Miguel Cotto. And talaga namang hindi rin nagpapatalo si Cloty sa pagsugod, no? Pero bago umalis to si Cotto is nakakapag-iwan siya ng 3 patama at lumulusot yun. Pero si Cloty talaga dumidiktik, kumuopensa, no? Nasa kanya yung pressure. Siya yung didictate ng pressure kay Miguel Cotto, pero nandun si Miguel Cotto nagiging kampante lang, kampante, tiwala sa sarili, makayanan yung suntok, makadepensa, at the same time makabawi ng counter. So hindi dito pwedeng basta-basta ka lang depensa ng depensa without throwing back, So kailangan talaga ma-timing mo. Ganda ng jump and straight ni Cloty na ginagawa doon, no? Tinatamaan din si Miguel Cotto. So talagang bakbakan ng laban, and match na match, no? They have same style, no? Talagang brawler, no? Brawler and nandun lang sa pocket. So dumidepensa, no? Ganda ng salag niya, no? Miguel Cotto. Dito na sa corner, niya dito si Cloty. Pero yung high guard talaga ni Cloty mahirap tibagin, And umatras nga si Miguel Cotto doon. And gumagalaw na yung mga paa ni Miguel Cotto. So yan. So matindi rin to si Cloty, no? Ang alam kong gantong boxer is Ghana, from Ghana, no? Ghana, Africa. South Africa, I don't really exactly kung sigurado kung saan talaga yung pinanggalingan nito, pero sa Ghana yan, sa Africa. Okay, talagang nandun pa rin yung pressure, no? Makikita natin yung pressure na ina-apply ni Cloty is effective sa moment na to, no? And babawi yan si Miguel Cotto. So again, no, pag sa boxing at ikaw yung nagpe-pressure, meaning pinapatras mo yung kalaban at the same time nakakapagpatama ka, that's a win-win situation sa'yo. Pero kung ikaw nga yung ikaw naman yung umaabante ka nga pero hindi ka makatama, naka-counter ka, sa side naman ng kalaban yun. Okay? And kung ikaw naman yung dumedepensa o umaatras ka, nasasalag mo yung suntok, nailagan mo, naka-counter mo, kahit ikaw umaatras, sa'yo mapupunta yung scoring. So ganun talaga yung boxing. Okay, so but more likely if you are the one who's pressuring your opponent, mas malaking chance mo makuha yung scorecard ng hurado and nakapagpatama ka ng mga solid. Pero sa lagay na yun, susugod si Cloty, susugod si Miguel Cotto, nakapagpatama si Cloty, nakapagpatama si Cotto, medyo kailangan talaga matalas yung mata ng mga judges for yung accuracy ng mga suntok, kasi hindi mo makita kung sino ba talaga yung nagde-dictate, sino yung may pressure, sino yung nakaka-control ng round. Yun, ganda ng uppercut ni Miguel Cotto gamit yung kanyang kaliwa, no? Kailangan mo talaga makita kung sino ba yung nakapagpatama ng mga solidong punches. And parehas matibay itong dalawang to. So hindi mo rin basta hihintayin para sino ba yung mananakdown, sino ba yung mananockout. So yun. So mahirap ding iskoran, Kagaya nito, umatras naman si Miguel Cotto, pero siya naman yung nakakapagpatama ng combination. Kahit siya yung umaatras, bumabawi ng suntok si Cloty, pero nakakailag si Miguel Cotto. Yun. So napakasimple, napakasimpleng basahin yung sa scoring, Pero depende pa rin yan sa sa nagko-control ng laban, Pag ginusto nung nagko-control na kung sino pa panaluhin, pwede nilang gawin yan. Pero kaya naman yan, kaya naman yan ng mga boxer na tawag dito, lagpasan, Kung mapapanockout mo yung kalaban,
madodominate mo yung laban. Kahit sabihin nating matalo ka sa decision, panalo ka naman sa mata ng tao. And hindi ka man manalo sa oras na yon, panigurado sa mga susunod na laban, aabangan ka at ikaw na ang papaboran ng panahon, di ba? So ganun lang talaga sa boxing. Ang importante sa boxing is hindi ka mananockout, no? Hindi ka mananockout. Ibig sabihin, talagang may tibay ka, may depensa, may husay ka, and kaya mong tumagal. Normal lang mo yung talo, normal yung talo, pero yung manockout ka, yun talaga yung pagbabasehan ng marami na mabilis manockout yan, may malaki yung mahina yung panga niyan or mahina yung katawan niyan. So yun talaga yung mag-identify sa isang boxer kung ano bang level ka. Pero kahit may talo ka 5-4, pero kung nakikita naman nila na scoring or unanimous decision or split decision pero hindi ka man-knockout, talagang magtatagumpay ka pa rin, no? Talagang papabor din sa'yo ang panahon upang maging kang world champion. So kailangan lang talaga yung mga galaw mo is nandun sa highest level kagaya ng mga to. So tingnan natin kung sino nanalo sa dalawa, no? Miguel Cotto, napakaganda ng laban and palitan, patamaan, atras abante, and walang sumusuko. And sa tingin ko si Miguel Cotto yung nanalo dito, pero tingnan natin, no, yung desisyon, yung laban na to. At nagulat ako, no, naglaban pala tong dalawang to. Kaya naman naisipan ko na gawan ng commentary itong laban na to. And talagang napakaganda ng laban. Kahit sino manalo talaga naman, sabi ko, wala akong masasabi. Talagang binigay nila yung mga yung kanilang lakas, husay, galing, no? Ayun, nanalo nga si Miguel Cotto. Idol ko yan. So, paano? Yun lang, Craft Master. At again, maraming salamat sa iyo. Thank you.